Anong ibon ang pwedeng alagaan ng mga beginners o yung mga baguhan na papasok sa larangan ng mag-iipon? Okay po. So ano nga po pwede yung panimula na alagaan ng mga ibon? So marami po tayong mai-share sa ating mga kahabi. At ganun din po sa mga katanungan ng ating kahabi patungkol sa buhay mag-iibon. Okay po mga kahabi. At yung katanungan ng ating kahabi na si NixTube TV. Salamat po sa sagot. Sana po sa sunod po magawa niyo po ng video ano po ba magandang ibon ang dapat naming umpisahan tulad naming mga beginners. Yung abot kaya po. Salamat. Okay po. So yun po. Tama-tama po yung ating content sa katanungan ng ating kahabi. Okay po. So kung bagong viewers ka sa channel na ito ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Okay po. So yun nga po, anong mga ibon ang pwedeng alagaan ng mga baguhan? At yung katanungan ng ating kahabi na si NixTube. So, ano po bang magandang ibon ang dapat naming umpisahan tulad naming mga beginners? Yung abot kaya po. So, ibig sabihin, budget friendly. Okay po. So, marami tayong nakikita sa mga Facebook, sa mga online selling, sa mga social media regarding sa mga ibon na kanilang mga ibinebenta. O kahit sa actual, sa pet shop, sa pet market, sa pet shop, sa tiangge, kahit sa palengke, meron tayong mga nakikita, di ba? Pero, suriin muna natin kung anong species po yung ating bibilhin. Kasi baka naman kailangan pa ito ng kaukulang dokumento. Okay po. So, tulad ng nabanggit natin at ng katanungan ng ating kabisa na si NixTube TV, ang pwede nating i-recommenda ay itong parakeets o yung tinatawag na Bargerigar. Okay po. So, ito yung mga common na karamihan inaalagaan as a pet lover. So, yung Bargerigar po, ito yung Melopsittacus undulatus. Ito yung scientific name niya. Ngayon, yung conservation status naman ito ay list concern ayon sa IUCN, yung International Union for Conservation of Nature. Okay po. So, ito pwede nating may rekomenda sa mga baguhan na mag-aalaga. Dahil itong Bargerigar at saka itong parakeet ay pwedeng gawing yung pangregalo. Okay, po mga giveaway o mga nireregalo ay pwede itong gawing pangregalo ito ibon. So itong parakeet kahabi ay nagre-range ito ng 200 each. So kayang-kaya po. Friendly ang presyo niya, di ba, kahabi? Tapos ito yung mga normal minsan may makukuha ka pa 150, mga normal cats na tinatawag. So pag tumataas yung mutation, tumataas din po yung presyo. So yun po kahabi, pwede natin itong i-recommenda itong parakeet, so tinatawag na Bargerigar. Yung pangalawa nating may i-recommenda yung lovebirds. Ayan. Dahil may marami pong klaseng uri ng lovebirds Meron yung tinatawag na Alps 1, yung non-eye-ring na tinatawag. Ito naman po yung scientific name, yung Agapornis rusicolis. Okay po, so yung conservation status nito ay list concern pa rin. So maganda po, hindi siya gaanong threatened at saka endangered. At yung usang uri naman ng lovebirds ay yung tinatawag na Alps 2 o yung fishery lovebirds naman yon. Yung Agapornis fishery naman yung kanyang scientific name. At ang conservation status naman nito ay near threatened. So medyo nanganganib na po itong fishery, Agapornis fishery ayon sa IUCN. Ngunit sa captivity breeding naman po ay napakarami. So yun po kahabi, ito yung mga pwede nating mairekomenda
na pwedeng nilang simulan, alagaan doon sa mababang, kung mababang yung budget kahabi. Itong non-airing, minsan makukuha rin natin ito ng 200 pesos bawat isa. At yung Alps 2 na biglang baba ang presyo ng Alps 2 ngayon. So makakabili ka na nito ng mga 500 pair. Okay po. So friendly budget pa rin itong mga ating nababanggit. So Alps parakeet, lovebirds at yung finches. Okay po. So maraming klase po ng mga finches. So hindi po ako familiar sa mga finches. Pero ang finches po ay merong non-sighties at saka sighties, appendices. Okay po. So sa parakeet pala ay non-sighties po ito. At saka yung Alps 1 o yung Agapornis rusicolis ay non-sighties. Ngunit yung sa fishery lovebirds po, yung Agapornis fishery ay nasa sighties appendices po. So near threatened po yung kanyang conservation status. Sa finches po, mayroong non-sighties finches at saka mayroong sighties na status or na appendices itong finches, mga kahabi. So depende na siguro kung anong mutation ng finches. Ito po ay mga small birds, kahabi. So doon naman sa mga kahabi natin na gusto magsimula na medyo medium bird naman na panibula, kung ano yung mga medyo hindi siya pricey, budget friendly pa. So pwede nyo simulan itong green chick conure. Ito naman yung Perhura molenei. Ito yung scientific name naman niya. Yung conservation status niya is least concern. Okay po, so ito yung marami ring sa atin ang mga nag-aalaga nito, green chick conure. So ito, yung pinakamura nito, kahabi, ay pwede nating ma-avail ng 2,500 yung green conure o yung tinatawag na normal green. Okay po, so yan, medyo kung kaya nyo yung budget, kahabi, ay ito pwede rin itong pasimulan sa ating pag-aalaga. Pwede rin po yung Indian ringneck o yung tinatawag na Sitacula cremerie. Yung conservation nito status napakaganda, kahabi, dahil less concern. Okay po, so pwede rin ito. Ito ay napapabilang din po sa medium bird. Yung iba, kahabi, ginagawa nila, nag-a-avail sila ng hand feed. Okay po, para medyo mura ang price nila. So sa Indian ringneck, ang hand feed ay nagre-range ng mayroon 3,000, 4,000 and up. So, yun po, kahabi, ang Indian ringneck ay gusto nila yung pinahandpid para natitame nila, natitrain nila. Okay po. So, ang Indian ringneck po, yung mga normal green, ay nagre-range siya ng may iba niyan, 7,000, mga young. Depende po sa breeder and seller. So, kung meron kayong budget, pwede rin po itong pasimulan. Okay po, kahabi. Hope meron tayong kahit maliit lang na pag-share doon sa katanungan ng ating kahabi. Okay po. So, pwede rin yung sun conure kung meron tayong budget. Magandang panimula rin to sa nahihilig sa colorful ng sun conure ay Aratinga solstitialis naman po. Pero yung conservation status nito is endangered na po ayon sa IUCN. Okay po, kahabi. So, yun lang mga ating masishare. Ngayon, itong ating mga nabanggit, itong mga Bergerigar, Alps 1, Agapornis fisheries, Kakatel. Ito pa pala, Kakatel, kahabi, medium bird. Nympicos Hollandicus. Ang conservation status naman niya ay least concern. So, ito marami rin. Pwede rin itong pasimula. Nakikita din natin ito sa pet shop, pet market, sa Tiangge, itong Kakatel. Ito, minsan makaka-avail na tayo nito ng 1,000 isa. Okay po, yung ibang mga normal, below 800 na, minsan 1,500 isang pair, yung mga normal kakatil. Ayan, pwede, friendly budget din po siya. Okay po, yung abot kaya na rin po ito, isang pares. So, may 1,500, 1,200 yung mga kakatil po. Doon sa mga bagong magsisimula, ay ito lang po ay aking paalala, itong Bergerigar, lovebirds at saka kakatil, finches, green chick conure, Indian ringneck at yung sun conure, ito po ay
kailangan pa rin nating ipa-registered sa DENR. Okay po? Kailangan, pag mag-a-avail tayo, yung may kapasidad na magbigay ng deed of acquisition. Yung kaya magbigay ng official receipt, deed of sale, or deed of donation. Okay po, kahabi? Kung bibili tayo sa pet shop na walang mga deed of acquisition, ay nasa inyo na po yung risk. Basta sa amin, mga kahabi, ay nag-a-advise lang na itong mga nabanggit natin ay kailangan pa rin pong ipa-register sa DENR. Okay po. So may mga ibon naman na hindi na kailangan ipa-register. Ito yung kalapate. Okay po. Yan, hindi na kailangan ipa-rehistro sa DENR. Yung mga native nating species yan, medyo delikado yan, kahabi. Dahil endangered na sa atin, endemic pa. So kailangan din po itong ipa-rehistro. Okay po. So, NixTube TV, hope meron tayong na konting na-share doon sa inyong katanungan na anong magandang ibon ang pwedeng inyong umpisahan sa katulad ninyong mga baguhan. So, ito pong mga nabanggit ko ay hope meron na kayong nagugustuhan na. I-search nyo para kung sakasakali, kung kayo ay mag-a-avail, doon po sa legal source para hindi na kayo mangamba pagdating ng araw dahil baka maparami nyo ito at mangangamba kayo dahil may inspection yung inyong area at wala po tayong may pakitang mga documents ay pwede pong ma-confiscate ng DENR. Okay po, shoutout po sa inyo, kahabi NixTube TV. At ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi na si Ignacio Gamayan Jr. Okay po, so ang tanong niya po, sir, tanong ko lang po, kailangan ko pa kumuha ng CWR kahit lovebirds, parakit, kakatil ang gusto ko alagaan? Yes po, kahabi Ignacio Gamayan. Kailangan po natin kumuha na i-apply natin yung ating i-acquire ng mga species na inyong nabanggit. Katulad ng lovebirds, parakit, kakatil, kung ito po yung gustong alagaan, ay doon po tayo kumuha sa legal source. Okay po, yung parakit at saka kakatil, pwede tayo mag-avail sa CWR holder. Kasi pinahintulutan ng DENR ang CWR holder na mag-issue ng deed of sale or deed of donation. Ngunit itong lovebirds, Agapornis fishery, ay kailangan po ito ay ma-avail natin sa W Farm Permit o yung Wildlife Farm Permit holder. Kasi ito po ay CITES appendices ang kanyang status. Okay po. So, kahabi Ignacio Gamayan Jr. ay kailangan po, pag meron na po tayong deed of acquisition, ay pwede na natin i-apply ito sa DENR upang legal at ang ating pag-aalaga at mapahintulutan tayo sa ating pag-aalaga ng ganitong uri ng ibon. So hindi na natin ito masasabing endangered species dahil list concern na nga ito ayon sa IUCN. Okay po. So maraming po salamat at shoutout po sa inyo, Ignacio Gamayan. At ganoon din po ang katanungan ng ating kahabi na si Kenneth Divina Gracia. Anong size po ng kulungan at magkano po yung ganyan? Okay po, kahabi. Kenneth Divina Gracia, shoutout po sa inyo. So, meron po akong tatlong klase ng cages. Kung yung tinutukoy mo, yung pang breeder cages ko, ito po ay 2 by 2 by 4 feet. Okay po. Gauge 14 po ito. Okay po. Ito ay na-avail ko. Wholesale kasi po, kahabi. Ang pagkabili ko ito ay nagre-range ng 3,000. So, yun po, kahabi, Kenneth Divina Gracia. 2 feet by 2 feet by 4 feet po yung sukat ng aking kulungan at na-avail ko ito ay 3,200 po ang regular price nito, kahabi. At gauge 14 doon po sa Naga, Bicol ko po ito na-avail. Kung itinatanong niya naman yung flight cage ko na kulungan ay 5 feet yung lapad, 7 feet naman yung haba,
at 7 feet naman yung taas. So yun po yung ating sukat ng flight cage. Pero ito po ay DIY ko po. Gawa ko lang po ito sarili at hindi ko po ito napagawa. So hope Kenneth Divina Gracia ay nakakuha kayo ng idea kung anong sukat ng aking kulungan at kung magkano ko po na-avail. Maraming po salamat sa inyo. At kung nagustuhan yung video na to, kahabi, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Mga kahabi, maraming po salamat sa inyo. Road to 1,000 na po tayo. So maraming po salamat sa inyong suporta. So as of now ay nasa 844 po tayo. So road to 1,000 para ma-monetize na tayo ni partner YouTube. Okay po. So para ma-partner na tayo sa kanilang programa. So maraming po salamat. At kung bagong viewers ka, kahabi, kung napadaan ka, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At kung nagustuhan itong mga content regarding po sa buhay mag-ibon, ay pakiclick po yung notification bell para ma-update tayo sa mga bagong video nating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. Maraming po salamat. Road to 1,000 mga kahabi. Konti na lang, konting tulong na lang kahabi. Maraming po salamat sa inyo. At ganoon din po, nais kong i-shoutout ang mga bagong subscriber natin, mga bagong viewers, mga silent viewers. Okay po, shoutout sa inyo kahabi Rolly Briuco. Okay po. At kay Alberto Ramos, shoutout po sa inyo kahabi. At kay Darwin Lerona, shoutout po kahabi. Maraming po salamat sa inyong mga suporta. Kay kahabi Roperos Board, shoutout po sa inyo. At kay kahabi George Duran, maraming po salamat sa inyong patuloy na suporta. At also to you my friend Gotham Shahu, shout out to you and thank you for supporting my YouTube channel. And last but not the least, Bert Zabal. Okay po, maraming po salamat. At nais ko lamang po batiin ng happy birthday ang aking bunsong anak sa araw na po ito. Happy birthday Nikiana Jane T. Eruma sa kanyang ika-12 kaarawan sa araw na pong ito. Happy birthday sa iyo, Nikiana Jane Eruma. Sana naging masaya ang inyong araw at pasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa kanyang pagbibigay ng kalakasan at kalusugan ng inyong katawan. Maraming po salamat. Happy birthday, Nikiana Jane T. Eruma. Happy birthday. Maraming po salamat mga kahabi. At muli sa mga subscriber po natin, road to 1,000. Maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.